Isang mapagpalang araw po ng Lunes, November 10 na po 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget to like and subscribe and then pahita rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Sa pinaka-latest na update natin, ang Super Typhoon Yuan ay bahagya pong humina habang binabaybay po nito ang coastal water po ng Bolinao, Pangasinan. Nasa 140 kilometers ang lakas ng kanyang hangin from super typhoon ay naging typhoon category. Ang nangyari po dito, kaya humina ang Super Typhoon Yuan dahil sa impact ng pagtama niya sa kalupaan po or landmass ng North Luzon. So mamayang hapon naman, ngayong araw din po ng Lunes, ay magkakaroon naman siya ng lokasyon na 205 kilometers west-southwest of Sinait, Ilocos Sur, at bahagya siyang hihina sa 130 kilometers per hour na lakas ng hangin. Pagdating naman po ng Martes ng madaling araw hanggang alas 5 ng umaga, ang magiging lokasyon ho niya 260 kilometers west of Lawag City, Ilocos Norte. At ito, hapon po ng Martes alas 5 ng hapon, 370 kilometers west of Calayan, Cagayan ang kanyang magiging lokasyon sa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. So yung mga kababayan natin, tuwan-tuwa na sila dahil nga po palabas na rin daw ang Super Typhoon Yuan. So ipapaalala ko sa inyo na kahit lumabas na or palabas na ang bagyong Yuan, yung kanyang pinaka-extension ng hangin, yung trap po niya o yung pinaka-buntot ng bagyo ay patuloy pa rin pong makaka-apekto lalo na po sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Dahil po sa lawak ng radius niya o yung kanyang nasasakupan na umaabot sa 900 to 1,000 kilometers, yung pinaka-distansya po niya mga kaibigan, talagang kahit nasa labas siya ng ating Philippine Area of Responsibility ay patuloy po yung makakaapekto. Ngayon po, ibinaba na rin yung warning signal natin. Kung kahapon po ay nasa pinakamataas tayo na signal hanggang signal number 5, ngayon po ay nasa signal number 4 na yung mga lugar po na yan na apektado. So alamin pa rin natin yung mga lugar na apektado po ng warning signal para kahit papaano yung mga lugar po na nakaranas po ng mga signal number 5 ay maabisuhan natin na bumaba na yung warning signal nila. So ngayong araw din po mga kaibigan, from signal number 5 and signal number 4, ibinaba na ang malaking bahagi po ng Luzon sa signal number 3. At eto mga kaibigan, ang signal number 3 natin nakataas po sa southern portion po ng mainland Cagayan. Kasama rin po dyan ang dares po ng Isabela, ang northwestern at central, kasama na ang southern portion po ng Apayao, signal number 3. Abra, Kalinga, dares po ng Mountain Province, dares po ng Ifugao, Ilocos Norte, dares po ng Ilocos Sur, dares po ng Zambales, Bataan, dares ng Tarlac, dares po ng Pampanga, dares po ng Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, dares po ng Rizal, Laguna, dares ng Quezon, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, at sa may Catanduanes. So yung mga lugar na nakakaranas ng warning signal, ang tsansa nito na ibaba yung warning signal pag mas lalo pa lumabas ng ating Philippine landmass, etong pinakasentro mata po ng bagyong Yuan. Huwag kayong mag-alala dahil Martes ng hapon, lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Meron pa rin tayong signal number 2, pero eto, sa Babuyan Islands, dares po ng mainland Cagayan, dares ng Apayao, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Albay, Sorsogon, northern and western portion po ng Masbate, at kasama din Antigua and Burias Island. May signal number 1 pa rin tayo pero hindi naman ganun nakalakasan yung hangin. Nasa 39 to 61 kilometers yung bilis ng hangin. Parang hindi ito masyadong mararamdaman, no? Pero may mga pag-uulan pa rin mararanasan dyan po sa may Batanes. Dares po ng Masbate, northern portion po ng Palawan, at kasama rin ang Calamian, Cuyo, and Cagayancillo Islands. Ang area ng Visayas ay naapektuhan pa rin ng wind signal number 1 dahil sa trap o extension po ng bagyong Yuan. Kasama po dyan ang Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Cebu, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, at sa may Antique. Mga kaibigan, ang Super Typhoon Yuan, nakita natin sa ating pinaka-advanced weather forecast nung tumama ito sa kalupaan po ng North Luzon, nabawasan yung impact.
Yun po yung sinasabi natin, kahit nakakatakot or nasa kategorya ng super typhoon ng isang bagyo, once na tumama yan sa kalupaan po ng North Luzon, dahil nga po may mga bundok dyan, maraming puno yung ibang bahagi, kahit nasira po yung mga puno, yung mga bundok naman, na yan yung nagpahina dito nga po sa impact ng Super Typhoon Yuan. Pag sinabi kasi nating Super Typhoon, nasa kategorya yan ng 185 hanggang 240 kilometers per hour na lakas ng hangin. So dahil sa impact ng mga bundok, mga puno, nabawasan yung impact na yan. Pero ngayon mga kaibigan, dahil hindi pa naman totally nakakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, ang Super Typhoon Yuan, Martes pa naman ng hapon lalabas, meron pa rin tayong heavy rainfall warning. Meron tayong inaasahan pa rin na 200 mm sa dami ng pag-ulan sa may Isabela po, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, sa may Benguet, La Union, sa may Zambales pa rin po, Aurora, Nueva Ecija, Quezon, Bulacan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes at sa may Albay. 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Ilocos Norte, Pangasinan, Ilocos Sur, Cagayan, Apayao, Abra, Tarlac, Pampanga, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at sa may Marinduque. Occidental Mindoro kasama rin, Masbate, Sorsogon at yung mga lugar na yan. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pa rin ang aasahan natin ngayong araw po ng Lunes hanggang sa Martes po ng hapon sa may Batanes, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Samar, Biliran, Northern Samar, Eastern Samar at sa may Leyte. Hapon din po ng ngayong araw ng Lunes hanggang sa Tuesday ng hapon, meron tayong 200 mm sa dami ng pag-ulan sa may Benguet, 100 to 200 mm naman na dami ng pag-ulan sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Ifugao, Nueva Vizcaya at sa may Bataan. Ito panghuli na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ngayong hapon po na Lunes hanggang sa Martes na Lunes sa may Batanes, Ilocos Norte, Cagayan, Apayao, sa may Abra, Kalinga, Mountain Province, Isabela, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Aurora, Quirino, Nueva Ecija at sa may Occidental Mindoro. Mga kaibigan, yung mga lugar na yan ay patuloy pa rin makakaranas ng mga pag-uulan. So mas maganda sa ganitong sitwasyon, meron tayong naka-stock or naka-imbak ng mga pagkain para hindi na po tayo lalabas. Pag sinabi kasi nating malakas na bagyo, minsan po talaga nagdudulot yan ng trauma, no? Yung sinatawag natin na traumatic, no? Alam nyo yung nangyaring malakas na bagyo noon sa super typhoon or super bagyo na Yolanda. Bumalik po yung trauma na mga kababayan natin na nakaranas. Biruin ninyo, libo-libo po ang nawalan ng buhay. Dahil sa super typhoon Yuan na yan, bumalik yung traumatic na yun, no? Doon sa mga kababayan natin at sila po ngayon ay parang medyo nahihirapan makarecover dahil kada may mga malalakas na bagyo na re-remind o naaalala po nila yan. Kaya po ang ginagawa natin dito ay nagbibigay tayo ng mahinaon na pagpapaliwanag sa mga kababayan natin na itong super typhoon ay humina na. Eto, magandang balita, no? Humina na siya sa pagiging typhoon category at sa mga susunod po na mga araw, hihina naman ito sa pagiging tropical storm. Nakita nyo naman, no? From mga typhoon, magiging tropical storm, medyo mahina na yan. Hindi na yon matinding maminsala. Kaya mas maganda ngayon ang gawin natin sa mga kababayan natin na napinsala or nawalan ng tirahan, nasira ang mga kabuhayan, tulungan ho natin kung ano lamang yung meron tayo, no? Kung malapit lang naman sa atin, nakikita naman natin, walang pambigas, walang pang-ulam, pwede ho natin bigyan ng kahit anong meron tayo. Kung tayo naman ay nakakaluwag-luwag, wala namang problema po yun. Magtulungan tayo, magbayanihan tayo dahil nga po sa nakataas pa rin tayo sa state of calamity dahil sa sunod-sunod na mga bagyo, matindi ang nagiging pinsala nito sa atin. So kung magtutulungan tayo, mabilis po tayong makaka-recover at mabilis po tayong makakaahon sa dulot po ng Super Typhoon Yuan. Ang Super Typhoon Yuan, mga kaibigan, uulitin ko sa inyo, kahapon pa yung kasagsagan niya, kahapon ng gabi at madaling araw ngayong kaninang madaling araw po ng Lunes, ngayong araw po yan, yung pinaka-peak o pinakamalakas na epekto ng Super Typhoon Yuan. Sa mga susunod na mga oras, hindi na ganun kalakas. May impact pa rin, mararanasan pa rin natin, may mga hangin pa rin, pero hindi na yung nakakatakot na sobrang lakas na kategorya hanggang signal number 5. Dahil ang Super Typhoon Yuan ay humihina yan habang papalabas po ng ating landmass or ating kalupaan. Aking
sinasabi mga kaibigan, pagdating ng araw ng Martes ng hapon, alas 2 hanggang alas 5 ng hapon, yan po ay officially nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa Metro Manila, alam ko may mga lugar dyan na binaha, nakaranas ng malawakang pag-uulan, pero salamat sa Panginoon dahil prinotektahan ang ating mga kababayan. Nagbunga po yung ating mga panalangin sa ganitong sitwasyon, pinakinggan po tayo ng Panginoon. Lagi lamang tayo magpasalamat, mabuti man o maganda yung nangyayari, dahil po ang buhay natin dito sa lupa ay pansamantala lamang. So yung mga hirap na ating nararanasan dito mga kaibigan, iba na sa langit. Kaya kinakailangan tayo kilalanin natin kung sino ang Savior natin, kung sino ba ang tagapagligtas natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Ay ipagsisi natin ang ating mga kasalanan, na aminin natin sa ating mga sarili na tayo, aminin natin sa Diyos na tayo makasalanan at tanggapin natin siya bilang ating Diyos at tagapagligtas at tayo po yung maliligtas. So ngayon, yan muna ang pinaka-latest na update natin sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.